Patay sa pamamaril sa Sampaloc, Maynila ang nominee ng isang kumakandidatong party list. Isang pulis din ang sugatan. Balita hatid ni Jomar Apresto. Tinambakan ng isang dating chairman ng Barangay 435 sa Sampaloc, Maynila. Kinilala ang biktima na si Lenensky Bacud. Ayon sa pulisya, tumatakbo siya bilang third nominee para sa Ang Bumbero ng Pilipinas o ABP party list. Nahagip sa CCTV ang aktual na pamamaril sa bahagi ng P. Guevara Street. Pero tumanggi muna ang mga kaanak na ilabas ito. Base sa ipinakitang video sa GMA Integrated News, kita ang biktima kasamang iba pa na nakatayo sa isang paradahan sa gilid ng barangay hall. Bigla silang napatakbo nang dumating ang gunman na naka-helmet at nakasuot ng uniforme ng isang ride-hailing app. Walang habas na pinagbabaril ng gunman ang biktima. Maraming tama yung ating biktima. Hindi muna natin pwedeng ibigay yung mga iba pang detalye tungkol dyan. Respeto na rin natin doon sa mga kamag-anak ng ating biktima. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita ang isang lalaking nakaputing t-shirt na nakipagbarilan sa gunman. Ayon sa MPD, pulis ang lalaking nakaputi at bumibisita lang sa isang kaibigan nang mangyari ang krimen. Ito, nagkataon lang na witness niya yung pangyayari kaya bilang isang pulis nag-react siya at nakipag-engage siya dito sa ating mga suspect. Tinamaan sa kanyang paa ang nakasibilyang pulis. Isinugod sa pagamutan ng dalawang biktima pero hindi na umabot ng buhay si Bacud habang patuloy na nagpapagaling ang pulis. Sabi ng MPD, hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kaugnayan sa politika ang krimen. Nagkasa na sila ng dragnet operation at inalerto ang lahat ng ospital para malaman kung mayroong pasyente na nagpagamot matapos tamaan ng bala. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group na tututok sa kaso. Patuloy ang backtracking ng mga otoridad para mahuli ang riding in tandem at malaman ang motibo sa pamamaslang. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala mga kapuso, kahit po tag-init ay posible pa rin ang mga panandaliang ulan o kaya thunderstorm. Sa Naik, Cavite, matinding thunderstorm ang naranasan kahapon ng hapon. May kasamang hail o maliliit na yelo pa nga ang ulan, kasabay po ng malakas na hampas ng hangin. Tumagal ng 10 minuto ang hailstorm ayon sa ilang residente. Biglang buhos din po ng malakas na ulan sa Quezon City kahapon. Halos mag-zero visibility ang ilang panig ng QC Circle, Commonwealth Avenue, pati na sa kanto ng Mindanao Avenue at North Avenue. Mga local thunderstorm po yan ayon sa Pag-asa. Hindi yan epekto ng binabatayang low pressure area sa bandang Mindanao. Easterlies ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas at huling namataan ang nasabing LPA sa layong 815 kilometers east-southeast ng Southern Mindanao. Nakapaloob ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone na siya namang direktang nagpapaulan ngayon sa Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Apektado po ng trough ng LPA ang Caraga at Davao Region. Posible itong maging bagyo ngayong linggo base sa forecast ng Pag-asa. 18 lugar naman sa bansa ang posibleng umabot sa danger level na init at alinsangan ngayong araw. 45 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Sangli Point, Cavite. 44 degrees Celsius sa Pasay City, Masbate City at Pili, Camarines Sur. Habang 43 degrees Celsius sa San Jose, Occidental Mindoro at Puyo, Palawan. Pasintabi po sa mga manonood sa susunod naming ibabalita. Sugatan ang isang rider matapos sumemplang at pumailalim sa isang pampasaherong bus dyan po sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Pumailalim ang isang motorcycle rider sa pampasaherong bus na ito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Ang 52 anyos sa lalaking rider, iniinda ang sakit sa kanyang mga paa na nagulungan ng bus. Isinugod sa ospital ng mga rescuer ang sugatang rider, hindi na siya nakuna ng pahayag. Galing ang bus sa EDSA Centris at patungong Bulacan nang mangyari ang insidente. Mahigit 6 na paserong sakay ng bus. Kwento ng 44 anyos sa bus driver, binabagtas niya ang Commonwealth Avenue na makitang sumempla ang sinusundan niyang rider. Nakapagpreno naman daw siya pero dahil kargado rin po ako, inabot pa po yung tao. Yung motor hindi ko tinamaan, yung tao kasi tumalsik yung tao papunta rito sa bus. Dinala sa tanggapan ng QCPD Traffic Sector 5 ang motorsiklo at bus habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nasaksodiya rin nila ang bus driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury and damage to properties.
James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News.